Okay. How does the LDRRMO prepare for landslide-related emergencies? Okay. So, landslide-related emergencies now. So, before I go into our preparations, let's consider first what is landslide. No? What causes landslide? Usually, we have to form two causes of landslide. One is yung tatawag na rain-induced landslide. No? So, sobrang pag-ulan, lumalabot ang lupa. So, hindi na-slide siya. Mas mobile. And the other one is through ground shaking, yung earthquake. Yeah. So, yung unahin natin yung sa rain-induced landslide. So, yung office natin, nag-prepare siya. Automatically, pag nagkaroon ng ano ito, ng warning signal of typhoon or yung heavy rain sa pag-asa, na pinaprepare na natin yung mga tao natin na nagkanak na nagtitipo na si MDRRMC, nagtitipo na yan, nag-uusap-usap na kung nagagawa na po yan ng PEDRA o yung pre-disaster risk reduction, pre-disaster risk assessment. Anong gaano kalakas yung ulan o kung bagyo man yan, gaano kalakas yung bagyo, gaano kalakas yung ulan. Kaya yan, so, yun. Automatically, identified naman rin kasi natin yung mga lugar. Ano? Kung saan may mga landslide. Ilan yung mga pamilya, ilan yung populasyon. May database na kasi tayo po dyan. Isa sa magpaghahanda pa saka yung DRRM database. Nagpagkandak tayo ng inventory of population at risk. So, isa doon yung sa landslide. So, maaga namin napipredict ilan yung number of populations, ilan yung families na dapat i-evacuate na namin pag magkakaroon ng sobrang pag-ulan. So, ang tatawag natin dito is preemptive evacuation. Inaalis na natin yung mga tao bago pa magkaroon ng sakuna. Yun ang pinaka natin. At isa po sa paghahanda ni Pasakuna naman, nagsagawa tayo ng yung land use plan na mayroon po yung zoning zoning. Pinagpabawal po yung sa ngayon po may approve tayong land use plan, bawal po yung pagtirik ng mga kabahayan sa mga delikadong lugar sa landslide. Ang problema lang po natin ngayon, before pa ng approval ng ating ordinansa, na bawal magpagtirik doon, may mga nakatirik na. Kaya we are now on the gradual process of, kaya nga mayroon tayong relocation kumbaga doon sa Udicon, if you are familiar with that, no? Na pinalikas natin yung mga tao doon sa landslide, hindi pa natin yan. Pero kulang pa rin, hindi pa lahat lumipad, kaya yan, may mga natitira pa. And kulang po yung resources ni government para mag-apply mga lots for relocation area. So, sa madaling sabi, paghahanda po ni Pasaka, yun na nga po, proactive approach natin. Ini-evacuate na yung mga, mga families na pwede mapito pag may landslide, pag may sobrang tagulan or bagyo. Paghahanda po, siyempre meron tayong mga evacuation centers like schools, meron po tayong government-owned or established talaga ang evacuation centers dito. Isa na yung sa Adico, yung doon sa BUB, yung Adico din po. So, yeah. Yan. Tapos, may mga train pa din po tayo na mga rescuers. Just in case hindi talaga natin ma-avoid na magkaroon ng landslide. So, meron tayong mga train rescuers na manage kung sakali sa mga tao. Yan. AP. Yan. Meron tayong heavy equipment. Meron tayong payloader. Meron tayong may mga trucks tayo dyan. Meron tayong grader. So, yan. May mga train tayong tao kung paano po mag-manage sa mga ganyan. So, yes po yun sa mga paghahanda natin. And of course, yan, ang pinaka-problema natin ngayon, kung paano pag-isahin yung resources ng government. Kasi marami tayong mga line agencies na kanya-kanya po yung mandato. So, ngayon, ang ginagawa po ni Pasakaw, lahat po yung training meron tayong mga training na incident command system, na kung saan pinag-iisa po yung lahat ng mga kakayahan at kaalaman at resources ng gobyerno para sa isang sama-samang pag-respond sa isang sakuna. Hindi na nag-aaway-away,
So, ano ba, sinabi ni Mayor, ikaw Mayor Edmer, pwede mo ang mamahala dyan. So, lahat ng police, lahat ng Bureau of Fire, susunod yun sa akin. Mayroon tayo na sa in charge operations, sa planning, sa admin, ganun, logistics. So, kanya-kanya po yung lupa. Lahat ng gobyerno dyan po tinututok ang resources. So, mga emergency response management po yun. Ano? So, yun po, pag-handa ni Pasakaw sa landslide. So, another question po. How does the LDRRMO handle situations where communities are difficult to reach due to landslides? Yun. Okay. We have the, yung natin yan sa police, say yung coastal barangays natin. So, yun na nga, we are more on proactive approach. Isa sa paghahanda natin noon is yung, ngayon po, yung inventory of, yun na, yung isasabi ko na, inventory of populations. Inventory of hazards muna. Alam natin, sabi may mga last slide. Yeah, like Tinalmod, sa natin, Tilak, yung mga mountainous barangays natin in Salvacion. So, mahirap na sa amin kasi walang kalsada. So, ang ginagawa po niya natin, standard operating procedure po, alam na ng mga barangay. Kagalingan nyo kahit paano ng P2P, pwede natin abutin through messenger sila. Yung early warning, napakalaga po yan na maagang babala. So, through radio, dapat para sila na, ganito, pwede magkaroon ng malakas pag-ulan, bagyo, mag-landslide. So, automatic, pinapalikas na dapat yung mga tao para wala pong madidisgrasya. Napakahirap po talaga magka-disgrasya doon kasi talagang mahirapan kami na abutin nyo. Pero, kung sakasakali naman talaga, kailangan, yung natin, unang-una, maglalakad po talaga. Or, yung mga responders natin, pwedeng dalhin ng ating mga vehicles doon sa pinakamalapit na lugar kung saan aabot yung sasakyan. Or ang pinaka-worst kukuha po dyan, kung talagang mahalaga yung nag-i-invite tayo ngayon, aerial, yung chopper na po, yan. Magtawag tayo sa army para dahil kailangan talaga ng doktor doon. Dadali na po yung mga medical workers natin. Doon mismo po sa lugar, kung marami po yung na dapat respondihan. O yung mismo po ng mga na-discourage sila doon para mag-imatali kung kung ma-isolate sila, yan, chopper po. Isa po yun sa mga sistema, inilatag po, di ba sa kao. Mayroon tayong contact dyan sa mga partner naman po natin yung Philippine Army. Kasi sila po yung chopper sa Pilipinas. Yan ang ginagawa natin. Maliban sa paglalakad talaga, chopper, lalo pag hindi pwede yung bangka, kung saan, yun. Ngayon, ang isa pa sa ginagawa po ng munisipyo, yun, dahan-dahan pong dinalagyan ng mga kalsada, yung mga dating hindi inaabot yung mga barangay. So, meron tayong mga construction, para market roads, para yung mahirap abutin ng mga barangay, maabot na sasakyan. Madali po yung pag-responde ko sa kaling tinakailangan. Ayan. Isa pa, makwento ko nga, yung dating barangay na pag nagbabaha-baga, nahihiwala, tapos magkaroon ng landslide doon. So yun nga, yung minsan, nililikas na namin sila before landslide. So much more on preemptive evacuation para safe yung tao. Thank you po, sir. Next question po. Can you share examples of past landslides rescue operation conducted by the LDRRM? Yeah. Meron kami dito dyan sa yung landslide dyan. Na dito sa may Santa Rosa del Sur. Pero mga minor landslide. Dito din po sa may National High School, meron din po dyan sa side niya. Dito lang, yung National High School dito, sa side niya. Kung if you are going to face yung Municipal High School, right, left side niya, meron dyan landslide talaga. Kaya kung makita nyo doon, may nilagay kami doong karatula, lugar na delikado sa pagguho ng lupa, landslide prone area na doon yun. So, yan, unang-una, niraramay namin yung tao. Nilagyan natin ng palagi ang warning doon na ito delikado sa landslide. Iso yan sa ginagawa natin. Nung nag-landslide doon, may mga
may medyo nadadanan. So, mabili pa, nung ano ito po, may tumawag sa amin dito, sa Emergency Operations Center. So, automatic po, meron naman tayo ng mga train, puntahan yan doon. Tawag ng PNP, yung maritime, sa lahat ng mga men in uniform, engineering unang-una, kasi sila po yung may equipment, so puntahan po yan doon. Nag-activate po tayo ng incident command system. Para po, yun na, sabi natin, organisado, hindi yung bara-bara ang trabaho pagdating sa lugar. So, kung hindi pa kailangan yung equipment mo, dito ka muna, tatawagin ka pagka kakailanganin ka doon sa site o sa scene. Kasi makaabala ka lang kung hindi ka pa naman kailangan. Diba? So, diba mo, meron tayong mga sinasabi, staging area muna, dito ka muna, on call ka. Pero kung kailangan tatawagin ka, sige, isa, pag isa, yan. So yan, ginagawa natin na every time magkakaroon ng incident, o kung last day man, o kung ano, we are activating your pong incident command system. For incident management team, applying yung incident command system. Thank you, sir. Where are the possible locations of evacuation center and its capacity? Ayan, all in all, we have, ito, evacuation center ito. This can accommodate, this, the most is 1,000, pero 1,500. Ito, 1,500 kaya nito. May, ayan, malaking siya rin dyan, magkabilaan, dito sa bahay. Ito yan, ano. Meron din tayo doon sa Odicon, which can accommodate 500 population, 500 individuals sa Odicon. Doon sa meron din po tayo mga malit na mga toiletry. And aside from that, we are utilizing yung ating mga schools as evacuation centers. The restriction of schools is only that na sila po ay maximum of 15 days lang. Dapat na alisin natin doon yung ating mga evacuation just in case na prolonged evacuation operation. Kaya, anyway, yung landslide naman, hindi kagaya ng bagyo na lahatan, ilan lang naman. Kaya, wala po tayong problema sa landslide kasi kaya naman i-accommodate itong mga existing facilities natin na evacuation center po talaga na hindi wala pong maabala ng estudyante o pagkandak ng classes. So yeah, gano'n. Marami po palang ang capacity po dito. Ito, malaki kasi ito. Open lang siya. Pero ang limitation nito ng evacuation center na ito, hindi pwede sa bagyo. Kasi open baga siya. Mga binibigyan namin sila dyan ng pan, yung problema ng kibagyo kasi papasok dito yung hangin. Pero kung landslide lang, walang hangin, walang pan. Yan yung mga blue, mga modular tent natin na kulay, binili na lang yan. Kanya-kanyang modular tent, yung mga family. So, yan. Thank you po. What to do po during a landslide? What to do? Ayun. Of course, yung response natin, lahat ng dapat alam natin yung cover and all. Yan na, yung immediate response natin. Pero kung feeling mo, nandun ka talaga sa tapat ng landslide prone area na feeling mo pag bumuo yun, babagsakan ka, tumakbo ka na kahit umuuga yung lupa. Kasi panigurado, pag nagdapover ka doon, dadaganan ka nung tambak-tambak na lupa, kagaya dyan sa may kirap. Yung ano po, Oo, yung banda dito. Pumunta kayo ng PPA, yung support, yung sa support yan, yung people authority na... yung marami pong bato sa mga. Oo, yun nakatiri. Nasa kanya, 180 feet yung height niya. Tapos yung may mga natitira pa dyan mga kabayan na medyo ayaw din pa rin umalis kasi yan nga, nandan yung anak buhay niya. Binigyan ng nilikasan sa ayaw pa. Yan. So yun ang pinakadelikado doon. Yan ang pinaka-challenge namin ngayon. Ano? Pero pag sa ganung sitwasyon, kung wala ka naman nasa lugar na delikado sa landslide, you can have your duck over and out. Assuring is a response. Then after that, yung mag-evacuate, pag medyo normal na, evacuate ka baga. Dapat pre-identify na, kahit nasa bahay tayo, nasa school kayo, o kahit sa office namin, saan ba yung safe na lugar na pwede ka mag-evacuate after ng initial shaking of kalimitan kasi lindo eh. Ayan. So, pero nagtanong mo sa akin sa landslide, ano ba tanong mo kanina? For landslide, no? Anong gagawin? Takbo ka na talaga ka. Takbo ka na. Ang nakuberon pala, sorry little pag-iba na. Nakalimutan ko. Yung cause of landslide mo,
Ano tanong mo sa akin nga yung ito, ng what to do in the case of earthquake or landslide? Landslide. Yan yung huli mo, landslide ba? Opo, landslide. Oh, sorry, pwede mong i-kanya yung huli mo. Yung last question. I-cut mo yan. What to do in the event of landslide? Ipakiko mo yung nakukurin ko kasi iniisip ko na natutuwa ko doon sa earthquake yun na hindi siya appropriate sa landslide na pala, no? Opo. Okay, pwede mong i-correct na lang yan dyan. Opo. Okay, ito. During landslide, dapat wala ka sa lugar. Hindi ka dapat manatili sa lugar na niligalo sa landslide. Pag tingin mo, magugo talaga yung lupa. Umalis ka na dyan before pagbugo. Bago ka lumabot yung lupa. Ngayon, kung sakali naman talaga, tatakbo ka na. Tatakbo ka na. Tapos, dapat papalayo. Pero pinakalabis is, wala ka dapat sa landslide from there. Kaya ang mga barangay dapat hindi pinapayagan mo sa pagtirik yung gano'n. Mga tao na sa lugar na delikado sa landslide. So, yun. What if po yung may mga tao po kasi di ba minsan maulit pupumilit pa din po na tumuli sila. Ano po pwede? Okay. Yan talagang pinaka-challenge natin. Una-una, pili natin silang i-demolish. I-demolish, basta mayroong nakarining liliktatan ang munisipyo. Never magpapademolish sa munisipyo na walang pupuntahan. Disyenteng liliktatan ng mga taong makakituhan. Pero may mga proseso po yan sa demolition. May mga permit po dyan na hinihingi. Yung sa dapat pagpa-demolish mo po, may representative pa sa presidential, yung sa mga urban poor, commission in urban poor, gano'n. Tapos may mga coordination po yan. Pero pwede po siyang i-demolish, actually. Pwede po i-demolish. What about naman po pag after landslide? Oh. Ano po pwede gawin? After landslide, no, kasi nga, hindi natin dapat pag-usapan na yung landslide na may maging biktima. Kasi nga, pero kung after landslide, yun na nga, ang gagawin natin yan is actually search and rescue operation. Ano? Kasi paniguran, pag nagkaroon ng landslide, maraming madadaganan, maraming bataan. Nasa ilalim yun. So search and rescue operation, kung kaya pang maghanap tayo at i-rescue kung mga buhay pa. After po mga 2 days to 3 days niyan, baka imposible na may buhay pa, retrieval na lang. I-retrieve natin yung mga patay doon sa mga hukay na kung saan sila nilaganan o sa mga So yan ang ginagawa. Doon na tayo mag-activate ngayon. Although naka-activate tayo ng incident management team, once na feeling mo maraming patay talaga doon, mag-activate na naman tayo na ngayon ng yung ating management of the dead and missing. Yun, sila pang, yung bawat makukuha doon ng mga patay, ibibigay na sa committee yun. Sila ngayon pang magpapalibin, ikukulang sa mga family, papa-identify kung ganda, sa kanan. Papaklaim niya lahat. Kung wala na mag-claim, mapapalibin na yun ng munisipyo. So yan ginagawa. After the landslide, kung nagkaroon po ng mga biktima, search and rescue ang unang operation sa atin. Pangalawa, ay panghuli niyan is search and retrieval. Kasi kung mapatay lang sila. O tapos, after nun, mag-rehab ka. Kung yung halimbawa, yung last time nangyari, yung mga affected na mga government facilities, ayusin mo, i-rehab mo po yun. Para madaanan, dahil kalsada na gano'n, i-rehab mo yun, ayusin mo rin para hindi totally ma-obstruct yung flow of transportation mo. I-rehab mo, ayusin mo yun para madaanan. Kung mga damage ng infrastructures like bridges, ayusin mo yun. Para may magawa ka ng temporary auditor bridges para tuloy pa din yung ayusin mo ngayon yung na-damage na facility or infrastructure. So yan ang ginagawa after of the landslide. Yun, search and rescue, retrieval, and then yan nga po, rehabilitation. Rehabilitation, physical rehabilitation is part infrastructure. Then, meron din po tayong rehabilitation sa tao, yung mga na-trauma. Psycho yan. Dapat yung mental, meron tayo dapat natawag po natin mga psychosocial support services.
As part po yun sa rehabilitation, kasi nagkakatumutuma yung mga tao, nakakala po na maganda rin po sila sa mga ganun. So, hindi lang yung mga lugar na damage na nire-rehab natin or facilities na damage, kundi pati mismo yung mga tao nakaranas ng sakuna. Regarding po sa rehabilitation po, sa mental health po ng tao, may mga programs po na ginagawa. Ayan, ang purpose natin po niyan. Yan na, yung mga tao na, meron tayong mga trained, mga psychosocial first aider. Ano? Yan naman po, kasi yung mental health po ngayon ay function po talaga yun ng rural health office natin, yung sa medical, mga doctors na siya. So, sa karamihan niya, meron po tayo ng mga trained na mga facilitators. At least, kung marami po yung mga tao na kailangan ng ganyan, meron tayong mga may capacity kung paano manage ng mga ganyan. So, yun ang program natin. Then, yung kung program po, yung mismo mga trained facilitators natin, sinusupportan po natin sila ng budget, ng fund. Sila na po ngayon nagkakandak. Nagawa na po sila, may mga ready na po sila mga proposal pa. Ready-made proposal, activity proposal, or project proposal. Automatic po, nagkaroon po ng ganyan yan. Sinusuplan natin sa transportation, mga gamit na dapat gamitin nila doon. So, yan ang program na ginagawa natin. So, state po, pati nila po yung isang session dapat dyan hanggang sa tingin ng facilitator. Okay na po yun. Kung medyo feeling po ng ating mga first aiders hindi nila kaya, nakukuha na po tayo ngayon ng mas mga professionals. Professionals na po. Yung atin na po talaga mga psychologists. Ayan. Kung medyo malala talaga, meron tayo mga psychologist, din yun na po mga mental na po. Yung mga doctors na po natin sa mental health po talaga. Ano po? Last Meron na ba? question. Last question. Ano kung pwede gawin na simple medical first aid po? Para kunwari po, halimbawa na lang po, pag wala po pong dumadating na rescue, tapos po may mga taong may injuries, ano kung pwede gawin na first aid? Okay, depende sa injury, no? So, meron tayong mga first aiders po. Mga train po lahat yung mga tao natin dito. Kung kaya pa po ng kalimitan po is bleeding control. Ang ginagawa dyan, meron tayong mga bandaging. So, yun, muna. Para hindi mapusa ng dugo, i-control mo yung dugo. So, bandage po, gamit ng triangle bandage po, yan. Yan ang walang gawin. And then kung medyo feeling mo po talaga trauma yung case niya po, yung kailangan mo i-compress, mag-CPR ka. So, basic life support system. Depende po sa need ng patient. Meron po. Okay. Thank you po. That is all lang. Okay. Can I